Nagkaroon ng mga mapupula at mahahapding rashes sa balat ang isang content creator. Shingles o herpes zoster daw ang tumama sa kanya na dulot ng labis na stress. Paano nga ba ang kaibahan nito sa tinatawag na herpes? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Herpes story time. Ito ang viral post ni Tati, 25 anyos na Pinay sa Japan. Ito raw ang mga naranasan niyang sintomas. Nung nagka-period ako, I thought it was just hormonal acne. Lalo na nasa chin siya. Pero na habang tumatagal, sabi ko parang masakit siya sa loob. Hanggang sa nagpunta na ako sa dentist. Kasi kumalat yung sakit dito. Hindi na lang siya nag-start dito. Dito din. Tapos, meron din akong parang blister sa labi. Kinalaunan sa dermatologist naman daw siya nagpakonsulta at dito na nakumpirma. Pag nagsha-shampoo ako, nararamdaman ko, meron din akong parang acne dito sa part na to, tsaka sa loob ng tenga, nahirapan ako makarinig. Nagkaroon na siya ng parang mamasa sa lips and then sa bandang chin. They called me, it was shingles. Ang shingles ay madalas matrigger ng stress, pagod at puyat. Ipinost niya raw ang karanasan dahil sa mga naranasang panghuhusga. Para magkaroon ng kaalaman yung iba, na hindi siya porket nagkaroon lang na mamasa sa bandang labi, HIV na. No, it's not po. You need to do your research at saka magpa-check up. Hindi lahat ng nakikita natin sa online, parang huhusgahan nyo na ito yan. Paglilinaw naman ng nakausap nating doktor, magkaiba ang herpes infection sa shingles na may medical term na herpes zoster. Herpes zoster is the term ng it's the medical term for shingles. So herpes zoster yung tawag kapag nag-reactivate na yung virus after magka-chickenpox. Habang ang herpes infection, nagmula naman sa herpes simplex virus na may dalawang uri, ang HSV1 and 2. HSV1 siya yung mas responsible for the herpes infection sa orofacial parts of the body. Ibig sabihin sa face and usually sa mouth area. Si HSV2 siya yung mas related to sexual exposures and mas common siya sa genital areas. Ayon kay Doc, ang HSV1 madalas nakukuha pa noong kabataan. Most adults, most of us, meron exposure from our childhood na nagkaroon tayo ng HSV1 from, usually it's direct skin-to-skin contact or mucosal contact, from saliva also, pwedeng when adults kiss us during our childhood. Maaari itong mag-reactivate anumang oras, gaya ng kapag may sakit, mababa ang immune system o may matinding sun exposure. Maihahalin tulad dito sa shingles na sa kaso ni Tati ay reactivation ng virus dahil nagka-chickenpox na siya noon. After natin magkabulutong or magka-chickenpox, same as the herpes simplex virus, natutulog po yung virus sa katawan, mag-reactivate po siya. Madaling magkamali sa herpes at shingles dahil sa pagkakapareho ng pangalan at ilang sintomas. Kaya payo ng eksperto, Nag-aano yung confusion. Number 1, yung pangalan. Number 2, yung itsura and symptoms medyo similar also. That's why it's very important to consult a dermatologist. sa panahon ng viral na impormasyon, mas mahalaga pa rin ang tamang kaalaman. Kaya kung may nararamdaman o napapansin sa katawan, huwag manghula, magpatingin sa eksperto. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po hatid ang mukha ng balita. Linawin pa natin kung ano nga ba ang sakit na herpes o herpes kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, unang-una sa lahat, kamusta na ngayon si Tati? Ayos, Pops, no, nakausap natin siya kanina and it's a good thing na she's recovering well at medyo natutuyo na daw yung kanyang mga blisters. Pero nung una, Pops, no, dapat kakausapin natin siya last week sa totoo niyan. Pero dahil nga, nung time na yun, peak daw nung sakit at saka nung flare nung kanyang blisters, hindi siya makapagsalita din ng maayos. Kaya, kumpara noong una natin siya kinausap, mas mabuti na raw yung kondisyon niya ngayon, Pops. Okay, Jazz, malinaw, magkaiba ang shingles sa herpes at ang herpes ay may dalawang uri, tama ba? Tama ka dyan, Pops. No? So, yung misconception or yung pagkakamali ng kaibahan ng nitong mga dalawang to ay dahil nga medical term ay herpes zoster para dun sa shingles at meron din tayong herpes na tinatawag na yun nga may HSV1 at HSV2. So, magkaiba daw talaga ito, Pops. Tong shingles o yung herpes zoster ay nasa katawan na talaga natin. So, makukuha natin siya kapag nagka-chickenpox na tayo noon at kapag naman na-transfer siya sa ibang tao, kunyari direct contact, hindi direct lang
may papasa mo yung shingles. Kung di ang may papasa mo ay yung bulutong or yung chickenpox kapag Ayun, hindi ka pa oo. nagkaroon noon. At nakukuha ito o lumalabas ito kapag mahinang immune system or kapag ka, yun nga, older age, doon na lumalabas yung shingles or pagka stress at pagod. Habang ito namang herpes na isa ay more on direct contact at pwede rin kapag ka, sa products na infected ng herpes infection, kagaya ng lipstick, ay pwede rin itong mapasa, Paps. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.